bahay na ubod ng ganda at ang boss mong tinitingala ng lahat ay may lihim na pagtingin sa iyo. Makuha mo pa kayang tuparin ang kahilingan ng iyong yumaong ina na tumulong sa iba kung pinag-aagawan ka na ng dalawa? Chapter 5. Ang nakaraan. Naisagawa ng ating bidang si Carter ang kanyang misyon para kay Rian Salcedo. Bagamat hindi pa natin lubos na nakikilala ang kanyang nakalipas at kung bakit niya ito ginagawa, unti-unti na niyang ipinapakita ang hibla ng kanyang buhay at kasaysayan. Ngayon ay atin namang pakinggan ang point of view ng ating isa pang bida na si Lizette. Liz point of view. Heist! Oo na, tito. Uwi ka na. Kaya ko na to. Sagot ko sa makulit kong tiyuhin na nagbabantay sa akin. Bagamat siya na lamang ang natitira kong kadugo at pinagkakatiwalaan ko sa lahat, paminsan-minsan ay pinipilit ko pa rin siyang umuwi sa kanyang sariling tahanan. At least kahit tuwing weekends lang. Alam ko rin namang namimiss niya din ang kanyang mga katropa kahit na hindi naman ito nagsasabi sa akin. Isa pa, gusto ko ring mapag-isa ngayon. Kasi naman, ginugol ko ang buong Sabado ko sa trabaho imbes na magliwaliw. Deserve ko rin namang magkaroon ng me time kahit na sa gabi man lang na ito. Basta ha, mag-lock ka ng pintuan. Yung mga extension cords, bunutin mo. Yung rice cooker, tanggalin mo sa saksakan. Yung charger ng cellphone mo. Ay, oo na, Tito Bert. Sige na. 10:00 na oh. Baka wala ka nang masakyan ng jeep niyan. Ikaw kasi ayaw mo bang pahatid sa akin? Sininghal ako ng daliri ni Tito Bert sa aking bibig para ako ay patahimikin. Pareho kaming natawa sa aming nagawa. Niyakap ko siya bilang pamamaalam at hinabilinan na mag-ingat bago ko siya hinayaang maglakad papunta sa sakayan ng jeep. Paglisan ng aking tiyuhin ay kaagad akong pumasok sa loob ng bahay. Kinuha ko ang isang beer in can sa ref at ininom ito. Ang sarap! Sa wakas at nagkaroon din ako ng oras sa pagpapahinga. Dinala ko ang beer sa labas ng bahay para makapagmuni-muni. Palakad-lakad ako sa harapan ng gate nang mapansin ko na nakaparada pala ang isang kotse ni Carter malapit sa basurahan. Nakabukas ang zipper ng kanyang jacket at tila walang suot na panloob. Nag-alinlangan akong lumapit sa kanya at magpakita. Hindi naman niya ako napansin, ni hindi nga natinag sa pagkakasandal sa kanyang sasakyan. Tahimik siyang nakatunghay sa langit habang unti-unting tinatangay ng hangin ang usok ng kanyang sigarilyo. Pinagmasdan ko siya mula sa di kalayuan. May kung anong lungkot sa kanyang tindig at waring ang bawat pagbuga niya ng usok ay may kalakip na lihim na hindi masabi. Iinom na sana akong muli sa aking hawak na beer pero wala na pala itong laman. Nabatingin akong muli sa basurahan. Ay my God! Bakit naman kasi ang lapit niya doon? Bulong ko sa aking sarili. Yumapak ako ng mabagal papunta sa tapunan ng basura. Nakayuko ako, hindi dahil sa hiya, kundi sa gulo ng damdaming hindi ko paganap na nauunawaan. Tinitingala ako ng maraming tao. Profesional akong kumilos kahit nasa harap ng mga mayayamang negosyante. Pero pagdating sa lalaking ito,
Parang may hatak siyang hindi ko kayang labanan. At ang puso ko ay tumatalon ng pagkalakas-lakas sa tuwing nakikita ko siya. Hindi ko mawari, pero mula nang makita ko siya sa subdivision, pakiramdam ko napakalapit ng puso ko sa kanya. Kakaiba ang presensya niya at ang katahimikang bumabalot sa kanyang katauhan. May lalim ang kanyang tingin at parang may kalakip na lumbay ang bawat pagbuntong hininga niya. Nang ilang talampakan na lang ang layo ko, hindi ko napigilang lingunin siya. Tahimik pa rin siyang nakatingala, waring nakikipag-usap sa mga bituin. Dahan-dahang lumabas ang usok mula sa kanyang mga labi habang nakatanaw pa rin siya sa himpapawid. Napatitig ako sa ilong niyang inukit upang maging perpekto at sa kanyang malamlam na mga mata. Bumaba pa ang pagsipat ko sa bahagyang paggalaw ng kanyang lalagukan, sa kanyang matitipunong dibdib, hanggang sa mapanuksong lilok ng kanyang tiyan na talaga namang sinusubok ang tibay ng aking damdamin. Hanggang sa mapansin ko, oh my God, bukas ang zipper ng kanyang pantalon. At sa gitna ng dilim, may aninong tila tumatakas sa ayos ng kanyang pagkakabihis. Napalunok ako. Hindi ko alam kung saan ako titingin o kung gusto ko ba talagang umiwas. Sa aking pag-aalinlangan ay hindi ko napansin ang nakausling bato sa daan at ako ay natapilok. Napahawak ako sa likuran ng kanyang kotse upang saluhin ang aking sarili. Bigla siyang napalingon sa akin at agad niyang inayos ang kanyang tindig. Litong-lito ako kaya pinilit ko na lang na ngumiti. Laking gulat ko nang bigla siyang nagsalita. Magandang gabi, bati niya sa akin. Walang lumalabas na boses sa aking bibig. Pero sinubukan ko pa ring tumugon kahit na nanginginig ang mga labi ko. Gabi na, buti nasa labas ka pa. May hinihintay ka ba? Tanong ko. Umiling siya. Ano? Yung ano mo? Sabay turo ko sa bahagi ng kanyang pantalon. Napatingin siya sa sarili niya. Pagkuway, bumalik ang kanyang mga mata sa akin. Ano kasi? Bukas. Nahihiya kong paalala. Nagkibit balikat lang siya. Ayos lang, wala namang ibang tao dito. Tugon niya sa akin. Hindi ako nakasagot. Iniwan niya ako at pumasok ng kotse. Pinaandar niya ito at tumulak papasok sa kanyang bahay. Naiwan akong nakanganga. Iniisip ko pa rin ang sinabi niya. Lumingon ako sa paligid sa kamuling tumingin sa direksyon ng bahay niya. Nainis ako. So anong tingin niya sa akin? Puno? Buwisit? Carter's point of view. Pagpasok ko sa bahay, dumiretso ako sa kusina. Kinuha ko ang pitsil ng malamig na tubig sa ref at uminom ng direkta sa lalagyan. Pakiramdam ko, naubos ang lakas ko dahil sa nangyari kanina sa amin ni Miss Rian Salcedo. Umupo ako sa silya at panandali ang napapikit. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nananalaytay pa rin ang tensyon sa katawan ko. Init na ayaw pa ring humupa. Bigla akong napangisi nang sumagi sa isip ko ang naging reaksyon ni Liz nang ituro niya ang bukas kong zipper. Tinablan ba siya? Isip ko.
Bumuntong hininga ako at isinentabi ko muna ang tungkol sa amin ni Liz. Tumayo ako at pumasok sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng sketchbook. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Ilang taon na rin ang inalon ng panahon, pero hindi pa rin humihilom ang sugat sa puso ko. Dahan-dahan akong lumapit sa sketchbook at ipinatong ito sa kama. Umupo ako sa sahig at hinaplos ang doghouse na aking ikinuhit kahapon sa page 95. Pagkatapos ay nagsulat akong muli sa ilalim nito, I couldn't save you, but I saved her. Naalala ko si Rian Salcedo at ang kanyang aso. Umagos ang mga alaala sa aking utak. Napahikbi ako. Maging ang ulang sinuong ko kanina ay kulang pa rin upang takpan ang mga luhang umaagos sa aking mga pisngi ngayon. Nasa page 96 na ako. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya naililigtas. Nangungulila na ako ng husto sa iyo, mahal ko. Lumuluha kong wika sa sketchbook. Bago pa ako tuluyang lamunin ng kalungkutan, ay tumulak na ako sa banyo upang maligo at matulog. Kinabukasan, anak ng tokwa, bakit ba kasi nag-absent itong si Ronald? Tuloy, kailangan kong magtrabaho ng linggo. Reklamo ko sa aking pagmamadali habang isinasara ko ang uniforme ko patakbo sa loob ng fire station. Binangga ko ang pintuan dahil beating the red light na talaga ako sa oras. Hindi ako pwedeng malate ngayon dahil duty rin ng aming fire superintendent na si Althea Mueller. Gumugol ako ng ilang taon sa pagiging bombero nang hindi masyadong napapansin, Miss Althea. Kahit na napakahirap gawin ito dahil sa angkin kong kagwapuhan. Ngunit sa napakaswerte naman talagang pagkakataon ay siya pa ang tumambad sa akin nang pumasok ako sa opisina. Nabitawan ko ang aking bag sa sahig at nanlambot ang aking katawan sa pagkadismaya. Malamig ang pagkakatitig niya sa akin at walang binitawang salita. Nakaramdam ako ng pamamalat. Tanyag si Sup Althea maging sa ibang istasyon. Hindi lamang dahil sa kanyang husay sa trabaho at pamamalakad sa amin, kundi dahil na rin sa kanyang pambihirang ganda. Madalas siyang mapag-usapan ng mga maton kong kasamahan sapagkat kapansin-pansin ng kanyang hitsura na marahil ay dala na rin ng dugong banyaga mula sa kanyang amang dating sundalong Aleman. Subalit sa kabila ng mga papuri at haka-haka, wala kaming alam tungkol sa kanyang personal na buhay. Tahimik din siya at tila laging may dalang aura ng misteryo. Wala rin sa amin ang naglalakas loob na makipag-usap sa kanya hinggil sa personal na mga tema dahil sa kanyang matapang, disiplinado at seryosong pag-uugali. Kaya't hindi na rin nakapagtataka kung bakit suspetsya namin ay wala pa siyang boyfriend. Ipinaparamdam niya kasi parati sa amin ang kanyang posisyon. Nasa 40 years old na siya, pero hanggang ngayon, nananatili pa rin siyang isang palaisipan sa amin. Ang buong akala ko ay makakatikim ako ng sermon mula sa kanya. Ngunit sa halip na litanya ang abutin ko, mas mahapdi palang hagupit na salita ang mararanasan ko sa estilo ng kanyang pakikipag-usap sa akin. Is being fashionably late really a common thing among Filipinos, Inspector? Tanong niya sa akin nang hindi man lang ako tinitignan mula sa aking kinatatayuan.
Yumuko na lang ako sa hiya. Inspector talaga, ni hindi man lang niya ako tinawag sa aking pangalan. Samantalang 2 taon na niya akong tauhan, isip ko. Hindi na lang ako umimik sa kanyang sinabi at pinulot ko ang aking bag para tumungo sa aking mesa. Lumingalinga ako sa paligid at nagtaka ako kung bakit wala ang aking mga kasamahan sa loob ng istasyon. Hey, Filipinos do know how to talk, right? Sarkastiko niyang bitaw sa akin. Tiimbagang akong humugot ng hangin sa winika niya. Bakit ba parang ang big deal ng salitang Filipino sa kanya? Ang nanay niya mismo Pinoy. Kung lalaki lang siguro to, baka matagal ko nang pinatikim ng kamao. Pasensya na po, boss. Medyo huli na po kasi ang abiso ni Ronald sa akin. Pero nasaan po pala ang aking mga kasama, boss? Pagdilihis ko na lang sa aming usapan. Yeah, pinag-field ko sila. Nakakahiya naman kasi sa'yo, late ka na. So just do the paper duties instead. Mapakla niyang tugon sa akin. Napatango na lang ako ng mabagal. Babalik na sana ako sa pwesto at sisimulan ng trabaho nang mapansin ko ang suot niya. Biglang nagising ang antok kong diwa nang makita kong bukas ang 2 botones ng kanyang uniforme. Nakasuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, kaya bahagyang nahawi ang gitna ng kanyang kasuotan. Hindi ko naiwasang mapako ang tingin ko sa bahagyang aninag ng kanyang dibdib. Pilit kong sinipat kung may masisilayan pa, pero hanggang gilid lang talaga ang tanawin. Akala ko ay ligtas ako sa aking lihim na pagmamasid. Yun pala ay kanina pa niya ako napapansin. Sa gulat ko ay natabig ko ang aking mesa at tumama ang tuhod ko sa kanto ng kahoy nito. Gusto kong mamilipit sa sakit, pero kailangan kong iwasan ng makagawa ng kakaibang kilos. Umupo na lang ako at nagkunwaring parang walang nangyari. Huminga siya ng malalim na tila sinukuan na lamang ang pananahimik ko at nagpamewang. Carter, why do you always wear those comfy, oversized clothes? And those glasses with your signature messy hair? Are you trying to keep people from noticing your handsome face and what's underneath? Like those strong arms and that naturally fit build? Tanong niya sa akin. Napanganga ako. Wala talaga akong takas sa kanyang matalas na mga mata. Kung kanina ay nakihirapan na akong sumagot sa kanyang mga biglaang tanong, ngayon ay talagang natumbok niya ang aking lihim. Ngunit sa halip na bigyan niya ako ng pagkakataong makapagpaliwanag, ay naglakad ito palabas ng opisina, bit-bit ang kanyang mga dokumento at cellphone. Napailing na lamang ako. Althea's point of view. Nang maisara ko ang pintuan ng aking opisina, ay hinila ko ang aking sarili na marating ang banyo. Para akong ninakawan ng lakas sa pakikipag-usap kay Carter. My God, that man is pure temptation. Alam ko sa ilalim ng kanyang mga maluluwag na damit ay ang kanyang katawan. My God, something impressive. It's like he doesn't even try, and yet he keeps pulling me in without a word. Sigaw ng utak ko. Napasandal ako sa dingding ng banyo, bahagyang hinihingal. Kating-kati ang katawan kong pakalmahin ng sarili, pero hindi ko magawa. Baka marinig niya ako. Ayokong mabura ang respeto at tiwala niya sa akin. Pinigilan ko ang aking pagngiti nang maalala ko kung paano niya titigan ang aking harapan kanina. Normal lang din pala siyang nilalang. Pero talaga naman, kahit pa nakasuot siya ng maluwag na uniforme,
Hindi pa rin nakakatakas sa akin ang kapal ng lilok ng kanyang mga braso at dibdib. Parang pinanday talaga sa gym. This is bad. Baka tuluyan na akong mahulog sa kanya. Paalala ng aking isip. Mga listeners ko, dito po nagtatapos ang ating kabanata. Mukhang mas exciting ang susunod na mga mangyayari. Sa isang panig ay si Lizette, ang maganda at mayamang babae na unti-unting nahuhulog ang loob kay Carter. Nahihiwagaan siya sa kanyang sariling damdamin kung bakit ganun na lamang siya kagustong mapalapit kay Carter. At sa kabila naman ay ang boss ni Carter na si Althea, ang babaeng may batong puso pero tila napapalambot ng kagwapuhan ni Carter ang puso nito. At sa gitna ng dalawang babae, si Carter na wala pa ring malinaw na landas. Tanging alaala ng isang pangako ang paulit-ulit na umaalipin sa kanya habang nasa pagitan siya ng pagiging isang responsableng anak at pagiging isang lalaki. Kita-kits po tayong muli mga listeners ko. Don't forget to subscribe.